There's priests, Ang pastors, tanong, hindi yun ang tanong ko. ministers. Ang tanong, Okay, tignan 3 minuto tayo. So ayan, paksa natin kung bakit Katoliko ang kinagisnan na rilin at hindi ang Iglesia ni Cristo. Sige, game. Lahat kaya, tignan 3 minutes. Oo, nako, logically, natural. Dahil nandyan yung Roman Catholic Church. Ganun kasimple, kaya nauna sila. Dahil sila talaga yung nauna. O masakit man o hindi, masakit talaga. Yun ang realidad, no? Ngayon, given yan, dami kayong concern. Dami yung reklamo sa RCC. Pero yung ginawa nilang libro, yung inayos nila, nakikigamit lang lahat nung buntot ng Roman Catholic Church. Ngayon, ito patunay na wala kayong choice kundi sumunod sa libro nila ng Roman Catholic Church. No? Tignan nyo yung Bible na ginawa nila. Tignan nyo yung order ng books. Okay, alam naman natin ang story niyan, chronological order. Tignan nyo yung order niyan ng Hosea at Daniel. Okay, baliktad yan. Doon pa lang wala nga kayong say, hindi nyo nga napansin yun. Ibig sabihin nakikigamit na lang kayo ng Bible, ng RCC, wala kayong choice. Yan yung nga sa tinatawag na Mother of Harlots. Unfortunately, kaya kayo nagsulputan dahil sa kanila rin. Okay? Yung fourth beast na tinatawag na Roman Empire, gaano ka-powerful yan? Lahat kayo, nakaluhod dun. Anong ginagawa nyo? Wala kayong magagawa. O sila gumawa ng kalendaryo nyo. Sunod lang kayo. Ano ang pahinga natin? Saturday, Sunday. Sunod lang din kayo. Wala kayong magagawa. Masakit yung totoo. O marami kayong say. Wala kayong magagawa. Okay? Sila yung nauna dyan. Ngayon, very illogical kung mapipilit mo na gumawa ng relihiyon na local, natipak lang naman. Walang ganun. Okay, kayo na nga nagsabi, Hudyo. Ano ba na-encounter nila? Romano. Yun ang kwento ng Biblia. Tapos biglang may Pilipino. Walang ganun. Anong pangalan ng Gising tayo sa realidad. Ano pangalan ng original? Ano pangalan ng Hebrew? Kung sasabihin yung Assembly of God, Harshava Eloha yan. Ganun kasimple. Ngayon, pag-usapan natin yung original assembly. Nino? Ng Diyos. Okay, gusto ko kay Kristo Sinong original assembly? The sons of Noah. Yan ang unang assembly na kinaharap ng Diyos as sino sumunod? Hebrew Israelites. Doon sa Mount Sinai. Yan ang original na encounter nila. Hindi yung kwento-kwento. Jesus Mario. Mamaya na ako bro, last lang ako kasi may ginagawa pa ako Si Elion muna. Hindi naman ang nag-ayos ng Biblia is Katoliko. At saka hindi rin si Constantine based on the history. Ang nag-ayos ng Biblia talaga na sinasabi nila. May mga scholar na mababasa natin na Protestante, Jewish at secular scholar. Kaya naayos ang Biblia, pero kung uugatin natin yan sa mga matatandang manuskrito, ang scholar kasi is to translate lang from other language to another language Kasi pangako ng Diyos yun, ito ipangaral sa buong mundo hindi lang naman Hebreo ang tao, hindi lang naman Griego, hindi lang naman Jewish ang tao na nasa mundo. So, para ma-fulfill yung utos ng Diyos na ipapangaral sa buong mundo, pinahintulutan na magkaroon ng scholar, which is hindi lang lahat ng Katoliko scholar at nagsalin at nag-ayos ng Biblia. So how come na masasabi mo sa inyo galing? Although kayo yung natalikod na sinasabi sa Biblia na sa isang talata na hindi kumikilala sa Diyos kasi maraming ang inimbentong aral. Hindi dahil doon, kayo na yung tama, di ba? Kaya kami nag-ayos ng Biblia.
Doon makikita mo doon kung ugatin mo sa mga matatandang sulat ng Biblia na wala naman doon na sinasabi ni RJ. Kung Greek, Ecclesia Totio ang nakasulat doon, 'di ba? Ebreo. Gano'n talaga 'yun kasi sinauna 'yun eh, 'yun ang gamit nilang lengguwahe. Pero sa panahon natin 'yun ba ang gagamitin mo, 'di ba? Hindi mo na gagamitin 'yun, siyempre yung lengguwahe na kung ano yung nasa native tongue mo. Kung English ka, English. Kung Tagalog ka, Tagalog ka. Kung Pilipino ka, kung Spanish ka, Spanish ka. Hindi mo naman pwedeng hindi mo naman pwedeng sabihin na ano eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na ganyan na sinasabi mo RJ tapos nasa Latin country ka. Ang gulo ninyo eh, no? Parang to claim is one thing, to prove is another thing. 7:17 ng Juan. Isang bagay lang na maiintindihan natin. Ang sa Diyos, basahin muna natin bago ako magtapos. May oras pa ba ako? 39 seconds. Isang basihan lang naman yun para makita nyo talaga yung nagsasalita ng talagang sinugo ng Diyos. Kung may dagdag yun at kung may bawas, doon mo malalaman na hindi talaga sa Diyos. Unang Korinto 4:6. Huwag kayong ihigit sa mga bagay na susulat. Matuto kayo doon kung saan nyo pinaroonan. Kasi pag humigit ka sa mga bagay na nasusulat, alam mo na, hindi sa Diyos yun. Dapat, kung ano yung nakasulat, yun lang. Sabi nga ng 1:3 ng Juan, yung aming narinig, yung aming nakita, saan namin ibinabalita. Kung ano lang yung nakasulat at narinig, nakita ng mga apostol, yun ang binabalita. So, ito, katanungan ko, sabi nyo, kami ang natalikod. So, ito yung mga questions ko nga, talaga kailangan nyo i-answer. So, una, kapag natalikod kami, bakit natalikod kami at demonyo kami, bakit hinayaan kami ng Diyos? Oo, lumaganap nga kami nga ang first top tier, first domination church, Catholic Church na independent. So hindi kami registered sa mga sekta katulad ng Iglesia ni Cristo yan. So paano? So we're independent. So kapag sinabi nyong ulang kwenta kami, it's your choice. Pero saan ba nag-originate yung Bible? Sa amin. Asa na-originate ang mga New Testament and Old Testament na concept sa amin? Saan? The first translation noon sa Latin kami. So, kami yung hindi namin ginawa yon pero we comply it, ni-arrange namin. So, originally 73 yung books ng Bible. Kinuha lang ni Martin Luther at he removed 7 books. Gusto niya na faith alone can save you. So, yan yung concept, bro. So, pag sinabi mo kasing talikod, dapat letra for letra, buong iglesia ang matalikod. Dapat letra for letra. So, paano? So, kapag sinabing kawan, bro, mga miyembro yan. So, kapag sinabi mo na natalikod, sabi, sige, kapag natalikod, bakit may natira pang Kristiyano ngayon? Kapag natalikod lahat, so, Kristiyano pa ba yung old na mga Kristiyano na sinabi nyo na talikod yung iglesia? So, Kristiyano pa yung mga alagad ng apostoles. So, yan ang sinabi ko. Ang estudyante ni Juan, estudyante ni San Pedro, parte pa ba yan sa iglesia? So, hindi kayo tutol ni San Juan. So, si San Juan at si Saint Ignatius of Antioch, estudyante na yon. So, walagi kayo Bible verse, talata. Mag-base naman kayo ng history. Wag kayo maging mangmang. So, mag-base din kayo ng history. So, kapag history alone pa nga, talo na kayo, kasi sulpot kayo, mga 90s kayo, 80s kayo, paano? So, kami ang oldest church. So, ang Orthodox separated from us. Eastern Orthodox separated from Oriental Orthodox. Ganon. Ano tinatawag yan? The Great Schism. Bago yung Reformation ni Martin Luther. Yan, bakit? Nag-change and change yung Biblia. Pero 73 talaga yung Biblia. So, kapag tutol kayo sa akin, hayaan ko kayo. Pero, remember my name sa panahon ng paghuhukom at sinasabi ko,
Sabi ni RJ, ang unang religion daw ay Catholic kasi sinakop ng Roma ang Jerusalem. So ngayon ang tanong, kung nauna pala yung Catholic at dahil sinakop niya yung Jerusalem, so nung hindi pa nasasakop ng Roma ang Jerusalem, ano yung unang religion? 'Di ba? Tsaka kung sinakop ng Roma ang Jerusalem, so ibig sabihin para mo na rin inaamin na pinatay ng mga taga-Roma ang mga Kristiyano sa Jerusalem. O di ba sa'yo na nang galing? O di nasako ka dyan? So ibig sabihin, ang Roma, mananakop talaga yan. Biruin mo yung mga Kristiyano sa Jerusalem, isinakop nila. Pagkatapos, yung iglesia noon, panahon ni Kristo, ay pinapatay nila. At ang nangyari, pagka nasakop na nila, ay pinalitan na nila yung religion na Catholic. So sa history, dahil namatay na mga Kristiyano noon, sa history, ang lalabas talaga na sa tingin ng mga tao ngayon ay ang tunay ay Katoliko. Dahil syempre tayo yung pinanganak sa huli, so sila yung una, kaya may history. Pero pag binasa mo yung Biblia, si Kristo ay taga Jerusalem at hindi taga Roma. Tapos, ang nangyari pa, dapat kung talaga makakristo kayo, dapat yung religiong iglesia katolika may Kristo. Kaso ginawang taga Roma, inuna yung bansa bago sa pangalan ni Kristo. O kung makakristo kayo, dapat hindi na lang Roma, iglesia Jerusalem dapat. Di ba ganon? So ang daming pinalitan. So kaya mga taga Roma, ayaw talaga naman kay Kristo. Takot sila. Ayaw nila kay Kristo. Kaya nga, Iglesia, Katolika, Apostolika, Romana. Tapos ngayon, ang nangyari, dahil dumating ang panahon sa history, nagsalin-salin na, so naging makakristo na sila, di ba? Pero dating hindi yan makakristo. Ngayon, yung mga Katolikong sulpot ngayon, yung mga bagong pinanganak ngayon, yun na ang paniniwala dahil sa history daw, di ba? Kaya pagka history pinag-uusapan, huwag kayong masyadong magpapaniwala na tunay ang religion kasi alam mo ba kung bakit? Sa history kayo masasako. Hindi lang history ng Katoliko mismo, ang history ng mga Katoliko, yan din ang nagsasabi na hindi tunay ang Katoliko. Mga pare mismo nagsasabi, may mga libro sila. Kaya pag sinabi yung history, masasako talaga kayo diyan. O di ba? Kaya huwag kayong magyabang dito na sinasabi nyo kayo yung tunay kasi kayo yung unang sulpot. Dahil sinakop nga ng Roma ang Jerusalem, pinapatay ang mga Kristiyano, sabi ni JR. Inamin niya na kanina. O, ano pa? Tapos yung Biblia, ayaw nila sa Biblia, gusto nila CCC. Sino ba nagsulat sa Bible, di ba, apostol? Si CCC ba mga apostol ba gumawa? Di ba hindi? So, kanino kayo maniniwala? Sa Biblia o sa CCC? Ayan. Salamat sa walang kwentang pahayag, Aya. Sabi niya, ayaw daw ng Katoliko kay Kristo. Mantakin mo. Ang nag-compile ng Bible, Katoliko. Kung ayaw ng Katoliko kay Kristo, ba't nilagay pa si Kristo dun? Pambirang utak yan ni Aya. Ang tunay na Kristiyano, yung banal na hapunan, sa hapunan ginagawa, hindi sa tanghali. Tanga lang gagawa nun, Aya. Yung banal na hapunan tanghali. Tanga lang gagawa nun. Pambira kayo. Pinagpapatay doon ng Katoliko yung mga naunang Kristiyano. Tapos yung Katoliko naging Kristiyano din. Kung di ka ba naman talagang pinanganak na walang utak no? Saan mo nilagay yung pambihira kasi di kayo pinagbawalan kayo ni Felix Manalo gumamit ng utak Kaya yung logic nyo nawala. Napalitan ng tae yung ulo. 'Di ba? Yung laman ng ulo nila sa ilalim niyan, tae yung laman diyan. Tubol. Ganon. Mantakin mo to si Aya. Puro na lang laway binibira. Di pa tumutugma. Nakakatawa. Ayaw talaga ng Katoliko kay Kristo. Pero nung Si Damis ba yan? Biblia, si Damis yan, kumakain ng dinuguan. Yan. Kung ayaw talaga ng Kristiyano, ng Katoliko kay Kristo, di sana tinanggal na. Di sana hindi Kristiyano ang tawag sa mga Katoliko.
Di ba, Aya? Sabi mo, Aya, oh. Saan mo nilagay utak mo? Pambira ka. Yung tunay na Kristiyano, yung banal na hapunan, sa hapunan ginagawa. Eh yung INC ba, yung banal na hapunan, sa hapunan, hindi. Tanghaling tapat yung mga siraulo. Pambira, banal na hapunan sa tanghali. Saan mo nilagay? Nako. Yan kasi sa sobrang ayaw ko nun nila gumaya sa Katoliko, ayaw nila sundin. Eh ang Katoliko kasi ginagawa, yung banal na hapunan sa hapunan. Di ba? Tapos si Manalo, na nanggaling sa Katoliko, ayaw daw kuno gumaya, ginawa niya sa banal na hapunan, ginilagay niya sa tanghali. Ba, matindi yung utak ni Felix Manalo, nasa puwet. Tapos si Aya, todo tanggol sa sugo nilang palpak. O bakit ko sinabing palpak? O itong mga kulto na to, ayaw daw na humihipo ka sa Black Nazareth. Ayaw nila ng ganun. Ayaw nila, pero nung namatay yung kanilang sugo na abno, 'di ba? Hala, hipo dun sa sa pinaglagyan ng kabaong, mumurahin, kahoy, chip. Ayun bro. Bro, ano ko lang, kasi kumpleto na yung mga nakasulat sa Biblia. Alam mo bro, ang ginawa lang ng Katoliko dyan, kumpleto na yung lumang tipan, ang umano niyan, Hudyo, mga propeta ng Israel. Ang bagong tipan, yung mga unang iglesia. Sila yung mga apostol, sila yung gumawa bro, ng mga nakasulat sa Biblia. Ang meaning kasi ng Biblia bro, mga aklat, ang ginawa dyan ng Katoliko, kinilala, kinanonize, tinipon. Lahat ng aklat na kinasiyahan ng Diyos, kaya nga sabi, lahat ng aklat na kinasiyahan ng Diyos ay makakatulong din naman. Kaya nga bro, may mga Gnostic Bible tayo na hindi sinama sa Biblia dahil gawa lang yun ng tao, hindi yun gawa ng mga sinugo ng Diyos o tao ng Diyos. Pero bro, kung pupunta ka sa history, mali eh. Kasi sabi ng tala ng Biblia, saliksikin ninyo sa aklat ng Panginoon. Kahit isa sa mga ito hindi magkukulang dahil pinisan ito ng kanyang bibig at ng espiritu. Eh bakit ka pupunta sa mga ibang history books? Eh kumpleto na nga yung Biblia, kinasihan niya ng Diyos. At itong kinompile at mga sinulat ng mga alagad ng Diyos, sugo ng Diyos, kumpleto na yan. At itong kinanonize ng Katoliko, kumpleto yan bro. Kasi nga, sabi sa talata, ngayon po, paano ka magiging tunay na alagad? Sabi ni Kristo, ang tunay na, mananatili kayo sa aking mga salita, tunay nga kayong mga alagad ko. Itong Katoliko bro, nagtuturo sila nang wala sa Biblia. Masasabi mo bang tunay na alagad yan? Malinaw naman sinasabi sa Galatia na kung may magturo ng ibang ebanghelyo kaysa sa aming pinaturo, takwil ninyo. Pinapatakwil yan bro, kasi ang mga tunay na alagad, ang mga tunay na Kristiyano, nananatili sa salita ng Diyos, hindi nagdadagdag bawas, hindi sumusunod sa aral ng tao. Kaya nga tinawag ng mga antike. Kaya nga tinawag silang mga unang Kristiyano doon mga tagasunod, mga alagad. Dahil sabi ni Kristo, kung tunay kayong aking mga alagad, mananatili kayo sa aking salita. Ayun yun bro, ayun yung tunay na mga Kristiyano. Hindi yun yung nakasulat na sa Biblia, dadagdag babawas ka, doon ka pa maniniwala. Hindi ka Kristiyano, hindi ka tagasunod ni Kristo, tagalabag ka ni Kristo nun, Brad. Ganun yung lalabas sa inyo. Kaya Brad, ang tinayo ang iglesia, ang sinulat nilang bagong tipan, yung dapat ang sinusunod natin, at ang sinulat nilang iglesia, yung iglesia nila nun, iglesia ng Diyos, hindi Roman Catholic, hindi iglesia ni Kristo. Dahil ang iglesia tinatawag sa pangalan ng Diyos, yung kanyang nilikha, yung kanyang ginawa, tinatawag sa kanyang pangalan, hindi siya pangalan ng taong si Kristo. Yun. Yun, makapangyarihan talaga si Satanas, marami na iligaw. Kung babasahin mo yung Mateo 16:18, iisa lang ang iglesia ng tinatag ng Panginoong Hesus. Walang sinabing sulpot, wala yun. Kalokohan malaki yun. Kaya nga inuusig ang simbahang Katoliko dahil sinabi nga, uusigin siya, uusigin kayo dahil sa aking pangalan.
Pero yung pangalan na sinasabi, ginawan literal. Oh, 'di ba? Kaya marami talagang mangmang. Bakit ba napunta ng meron pa nagsabi, Isaiah 34:16, yun yung saliksikin sa aklat ng Panginoon, may isa rito hindi magkukulang. Kung di ba naman mga kompleto na ba yun, wala pa nga New Testament doon. Oh, di kasi alam ang konteksto. Na ang konteksto na sinasabi ang aklat ng Panginoon doon ay Book of Living Creatures. Basa-basa din. Tsaka yung mga ayaw sa history, yun yung mga ayaw ng katotohanan. Ayaw nila tanggapin na lumabas yung sulpot nilang kulto, 1914, 1977, tao ang nagsimula, di ba? Kaya tama yung sinasabi ni Bro RJ, wala na kayong magagawa. Nakabuntot lang kayo. Ngayon, ina-against nyo yung mga turo ng tunay na iglesia para lumabas. Tunay din kayo, pero walang ganun sa Biblia, walang sulpot, walang ganun. Walang sinabing, pagkatapos magtatag ng Panginoong Jesucristo ng iglesia, ay may susulpot. Walang ganon. O bakit daw sa Roma? Saan tanong? Di ba sinabi ng Panginoon sa San Mateo 21:43, ililipat ang kaharian sa bansang nagbubunga. Saan yun? Sinabi rito ng Panginoong Jesus sa Gawa 11:23, tumindig ka, Pablo. Kung paano mo ako ipinangaral dito sa Jerusalem, ganun mo rin ako ipangaral sa Roma. Yan ang liwanag, oh. Ang mali lang sa paliwanag, yung kinokonik yung Roman Empire sa Roman Catholic. Ang Roman Catholic ang pine-persecute sa Roma noon. Kaya ginising ng Diyos si Emperor Constantine para malegalize. O, di ba, kumalat. Kaya nung sumulat si Apostol Pablo sa Roma 1:8, binabati ko kayong lahat sa Roma dahil inyong pananampalataya ay laganap at kilalang kilala sa buong mundo. Ngayon, kung hindi Roman Catholic yung sinulatan sa Roma na yan, magbigay kayo ng iglesyang sulpot na nasa Roma na kilalang kilala sa buong mundo. Pati yung mga terminology, yung communion, yung compil, pati yung sinisita. Kasi ang Roman Catholic, kalat sa buong mundo dahil lumaganap yan sa tulong ng Panginoong Hesus. Sinabi niya nga sa Mateo 28:19, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Kaya may mga terminology ginagamit yan para maunawaan ng isang pananampalataya. Sige nga, punta ka sa Amerika, sabi mo, magbanal na hapunan tayo. Kung maintindihan kayo nun, pati yung mga inventong aral, yung nangangaral, TV, monitor, wala, tsaka yung hiwalay yung babae, lalaki pag sumasamba, wala yun, invento yun, mga sulpot nga. After ito, tanungan tayo pagkatapos ni Yes. Okay, ako na. Hindi ko lang yung sasabihin ko kasi sasagot lang ako doon sa mga sinasabi nila tungkol sa history. Oo. Sa history talaga, sa nakagisnan natin, nakagisnan na lalo-lalo na ako, mga Katoliko talaga. Kasi in the history, unang nanakop sa Pilipinas, which is Las Magellan, kasama yung mga pare. At binibinyagan yung mga tao to convert Christianity. Pero ganito kasi yung guys, ang Biblia kasi na ginagamit ng mga Katoliko, hindi lang sa Catholic sekta, iba-ibang sekta, lalo na sa mga Christians, is King James Version. Yung King James Version kasi, bago niya ginawa yun, ginawa ni King James yung translated na Biblia. May nagsabi kasi kanina na kompleto na doon yung libro, 73 books, which is not true. Kasi nga, sa Utopian Bible, mayroong 300 books na nakasulat doon. Pero bakit dito sa King James Version 73 na lang? At ito pa, si King James, guys, mga kapatid, no, bago siya nag-translate doon sa libro, may ginawa na siyang libro. Yung iba nakakaalam, yung iba hindi. Ito yung demonic book, which is practices sa mga rituals, pangdemonyo, witchcraft. Yan yung mga libro na yan. So how come pinagtatalunan nyo yung mga ganong na ginawa ng nag-translate ng isang tao na gumawa ng mga demonic book? Okay? Sana lawakan nyo pa. Iwibib ko na lang para iwibib ko na lang yung oras ko. Yan lang.